Okay, so mga kaibigan, welcome ulit sa Frozen Vlog. Ngayon ay tayo po ay namimitas ng ating kape. So kung mapapansin nyo, mga kape ito ay nasobrahan na sa pagkahinog. Kaya nag-turn brownish na siya. Dapat kasi panahon ng December, hina-harvest na talaga ito. So papapansin nyo, medyo tatlo na yung kulay ng ating kape. Yung manibalang, yung kulay pula. Yung manibalang ay pinaghalong pula at saka dilaw. Meron na rin brown na siya. Kasi nasobrahan na sa pagkahinog. Kasi nabisi tayo kaya hindi natin napita sa tamang panahon yung ating kape. Na hitik sa bunga. Ang kape pong ito ay Robusta. Isa sa mga sikat na coffee. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo syempre. Okay? Pakahitik ng bunga. Medyo mataas, hindi ko na maabot. Ayan. So, pagkadami ng bunga. Grabe po. 10 puno lang po ito, pero sa mataba ang lupa dito sa amin, talagang mapapawaw ka. Pagkadami talaga, oh, look at this. Oh, yan. Pagkadami. Nakakatuwa po. Isa lang po ito sa mga marami pang coffee na makikita dito sa EDSA Farm. Sa mga susunod, marami na rin po kaming tanim. Pag nahuhulog po ito sa lupa, ang ating kape, okay, nais ko po ipakita sa inyo ang kanyang mga buto ng mga 1 buwan na rin. Ito po yan, no? Papansin niyo po. Ang dami na. Ayan po. Yung mga green na ito, oh. Yan. Ito po ang mga kape. Ito sa pag 1 week. Pag 1 month na po, ganito na po yan siya. Actually, ngayon ko lang talaga nakita ang pagkaganda-gandang seedlings ng kape. At syempre, pag malaki na yan, medyo ganito na po yan. Ang dahon niya. Hanggang sa mag-mature. At nagbigay nga sa atin ng napakaraming bunga. Ayan po. So, harvest season po. Nagsisimula ng December, January, hanggang February. Muli babalik na naman yan sa pamumulaklak. Para naman sa pamumunga. And then, harvest season ulit. Nagsisimula na ng November, December, January, hanggang February po. Pakarami pa. So, ang ating lalagyan ay bilao. Dapat kasi ginagamit ito sa ang nilalagay ito sa mga panggalan. Kaya sa ako. So, medyo maingat tayo. Baka mahulog yung mga bunga. So, agad po natin itong ilalagay sa ating bilaran. Ito, para matuyo. So, tingnan niyo po. Napakaganda ng bunga. Hindi lang basta-basta. Napakaganda ng hinog. Ayan po. Ito na po yung mga sobrang hinog. Ayan na po yung kulay. So, pagka-ganda-ganda. Look at this. Wow! Wow, 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 wow. Pagka-hitik sa bunga. Ganda. Ayan. So, pag tayo po ay nagtatanim ng kape, pag mataba ang lupa, asahan po natin ang ganyan po na. Ngayon pong araw, nagpalinis tayo sa ating farm. Yan yung ating mga trabahador. Tatong tao po ang mahal natin sa araw na to. Ito ang ating mga kapitbahay. Ito po, tinan yung puno ng kape. Ang ganda rin, wow. Daming bunga, oh. Tinan nyo. Yan, oh. Tinan nyo. Pagka. Daming bunga. 1 puno lang po ito. Pero, ang daming bunga. Actually, mag-4 na taon na po itong kape. At pangalawang harvest na po yan. So, ng 3 taon ay namumunga na po ang ating kape. Siyempre, lalagyan na po natin yung kabilaran natin para naman matuyo. Isang linggo ay pwede na po yan. 3 hanggang 1 linggo. Pwede na po natin yan siyang bayuhin o ipagiling. Ang babalik sa ating puno ng kape. Pagod.
nakakapagod. Pero, dahil ganda ng bunga, mamitas na po tayo ulit. Wow, ito po yung mga sobrang hinog na kape. Ang sarap mamitas ng kape pag ganito karami ang bunga, parang hindi ka makapagod. So, pag